Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapin natin ngayon ay tungkol sa wag naman masyadong bili ng gamit dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi meron akong napanood na video sa TikTok. So ginawan ko na lang din siya ng ginawan ko na lang din siya ng content kasi yun nga parang nalungkot ako bigla kasi meron kasi doon na may pinapalo kasi ako na isang yun si engineer siya dito, Pilipino din siya. Na-amaze kasi ako sa kasi napaka down to earth person niya. Bali engineer siya dito sa Singapore at the same time parang hindi ko alam kung sideline niya yung ano din siya ng ano sa LBC, sa mga cargo, yung mga padalahan, mga balikbayan box, ganun LBC. Ngayon, may pinost kasi siya na isang ano doon, na isang tawag dito, yung post niya na kung sino may mga extrang mga maleta na itatapon yung amo, kung pwede dalhin na lang dun sa Lucky Plaza sa may third floor sa may LBC para ibigay dun sa mga kababayan natin na kahit pambili ng maleta wala, kasi may isang story yata na parang pinauwi ng employer niya na kahit pambili ng chocolate at maleta wala. So yun guys, ang ano ko lang is wag tayong kampante kasi sa work natin kasi minsan tawag doon, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito kasi nga pansamantala lang din naman tayo magtatrabaho dito sa Singapore. Walang masama, hindi ko nila lahat, choice nyo yan kasi kahit ako bumibili din ako minsan, pero ngayon talaga iniwasan ko na, hindi na ako bumibili. Bali actually yung mga last na ino-online shop ko is pampapackage yun sa mama ko, since tapos naman na ng pagpapackage. Umano lang ako ng pampatanggal ng pekas ko kasi talagang grabing lumala yung pekas ko, pero yung mga yung mga alam ko na yung talagang once sa needs ko. So yun, wag kayong masyadong bumili ng pagkarami-raming mga gamit, lalo yung mga shoes and bags kasi sa totoo lang, ano lang naman tayo dalawang paa lang naman meron tayo, tapos yung bag naman, pag day off naman, hindi naman tayo everyday na yun. Tapos sa mga damit naman, ako ngayon, meron na akong sa match and wear, yung match and mix and wear, parang ganun na ako. Yung parang imamatchi-matchi ko na lang yung mga damit ako dyan, parang ano ko lang sila, ipagmamatch-match ko lang, i-mix-mix ko lang, tapos yun ang isusuot ko, ganun na ako, hindi na ako umorder, hindi na ako tumitingin sa mga online na mga bibilhin, yung mga ganun. So yun guys, kaya naalala ko tuloy yung isang kaibigan ko na sabi niya sa akin, gusto ko rin mag-gym kaso wala daw siyang pang ng mga pang gym na damit. Sabi ko, ano ba yun, kahit may isang pair ka lang naman na pang, kasi merong dress code yung pag-gym, meron talagang kailangan naka-rubber shoes ka, kailangan talaga nakapang sportswear ka. Ano naman kung every week yun ang suot mong wala naman magsisita sa'yo as long as nilalaban mo, as long as malinis yun, diba? So yun ang ko na ngayon. Kaya nga yung pag-gym ko, yung suot ko na pambaba nun, yun lang, same pa rin. Yung pantaas lang kasi meron naman din ako dyan. So I don't care kung pabalik-balik yung suot ko. Hindi na yung issue sa akin na mahalaga yung health ko naman talaga. Inaano ko, kaya ako nag-gym. Gusto ko maging manatiling fit yung katawan ko, yung ganun. So I don't care sa iniisip ng ibang tao kung at saka hindi ko na kailangan magpa-impress. Anyway, balik tayo dun sa ating usapan kasi dun nga, ngayon ko na guys, na pagpupunta kayo ng ibang bansa hanggat maaari, huwag kayong sobrang magdala ng mga gamit. Bakit? Kasi hindi naman natin alam kung talagang maglalast tayo sa employer natin. Kasi nandun pa tayo sa point na mag-a-adjust pa tayo. Tapos hindi natin alam kung talagang doon na tayo matatapos natin yung contract natin na 2 years sa kanila. Tapos, what if hindi? So, magpalit ka ng employer. Paano yung kung ang dami-dami mong damit, ang dami-dami mong gamit? So, anong gagawin mo doon? Hindi mo naman siya pwedeng ibenta. Bawal ka magbenta dito sa Singapore ng gamit. Tapos, kung ipapamigay mo din, so nasayang yung pera mo. Kung itatapon mo, mas lalong sayang yung pera mo. Yung, for example, na on the spot ka, na kailangan umuwi ka or something. So, paano yung mga gamit mo sobrang dami? So, ipapapackage mo yan, magkano magagastos mo sa box. So, hindi siya ganun ka-practical, guys. So, yun yung inaano ko na sa isip ko ngayon na since malapit na ako umuwi, may isang taon na lang ako dito. So, hindi ako pwede ng sobrang dami ng gamit. Anong gagawin ko dyan? So, diba? So, actually, guys, ang mga mga bags ko, maniwala kayo sa hindi. Ito lang talaga, guys, ang bag ko.
So yung first bag ko guys, itong Tommy Hilfiger ko na bag. Actually, ano kasi to, sobrang maliit lang siya. Bali ito yung inano ko dati kasi marami siyang purpose na ano, pwede siyang body bag, pwede din siya yung parang ano, yung papalitin mo. Sobrang ano ko. So, sobrang parang ano siya, pwede din siya maging clutch lang, yung parang ganun. So, marami siyang purpose, pero maliit lang siya. Kasi wag kayong mag-ano ng sobrang malaking bag kasi sa bandang huli, yan, pwede siya maging clutch na ganyan. So, yun. Itong isa. Tapos, yung pangalawa na meron ko is, itong Coach ko na body bag. So, yan lang. At saka, itong Puma na body bag. Ayan. So, ito lang yung ano ko. Kung titingnan nyo guys, ito. Pwede siyang ma-fold ng sobrang liit. Alam mo yun. So, yan. So, magka-in case man ng emergency na ano. Tapos yung wallet ko na parang mini bag na rin na Coach. Ito lang. Yan. So, yan lang yung ano ko guys. Ito lang yung bag na meron ako. Tapos, yun. Wallet lang na Coach. Yan lang ang ano ko. Ito naman guys is yung aking tote bag o grocery bag. Ito yung lagi ko ginagamit ng dito. So, yan lang ang bag na meron ako guys. Wala na. As in, nire-recycle ko or yan lang yung ginagamit ko. So, ganun ako katipid. Kasi pag ano, madali siyang katulad ng mga ito guys. Madali itong mailagay sa isang maliit lang na lagayan kasi hindi siya takaw space. So, yung mga maraming paiba-ibang mga bag dyan, mag-isip na kayo guys kasi hindi ko ano ko lang naman to sa inyo, pero nasa sa inyo pa rin naman yung decision nyo kasi kaligayahan nyo yan kasi sabi nga ng iba, di ba, parang kung may kilay is life, meron namang yung mga bags and shoes, yung mga ganyan din ako dati, pero naisip ko kasi nasa ibang bansa ako, wala naman ako sa sarili kong bansa na anytime pag ano, pwede ko ipamigay sa mga kamag-anak ko or what. So, kung ipapapackage ko yan, magkano rin ang gagastusin ko, diba? So, parang wasted talaga siya. At saka, ano, sayang kung di rin naman mapakinabangan talaga. So, yun, mag-isip kayo guys. Mag-ano na lang kayo ng kung ano yung wants sa needs nyo lang talaga. Kasi, katulad niyan, yun nga, may mga kababayan tayong biglang mga pinauwi ng amo. Paano yung mga gamit nila na napundar dito? I mean, yung mga, kung marami silang mga bag, kung marami silang mga shoes, kung marami silang mga damit, ang gagawin nila doon, di ba? So, kung ipapackage nila yun, ang laki din ang magagastos nila sa box. So, anyway, ano nila yun? Problema nila yun or buhay nila yun. Pero yung sa akin lang, kasi ang point ko dito is yung mga biglaang pinauwi ng amo na hindi prepared. So, yun nga, kasi nga napanood ko kanina sa TikTok, di ba? Sayang yung tawag dito, pagastusan mo pa ng pampabox yung mga gamit mo, yung sa ganun. O kaya bigla ka mag-change employer, paano yung mga dalahin mo? Hindi ka pwede magpunta sa sunod mo na employer na ang dami-dami mong bitbit kasi karamihan dito guys is mga, lalo kung sa HDB ka lang din ma-assign or condo ka lang. Maganda kung landed kasi may talagang space ka na paglalagyan. Paano kung wala? Hindi mo pwedeng magdala ng damakbak ng mga gamit sa bahay ng amo nyo na yung pag nag-transfer ka o ganun. So yun lang guys. So maging ano tayo guys, maging tawag doon, alamin natin yung wants at needs natin. So yun lang guys, nakatipid na tayo. So ano pa, ang tawag doon na mas hindi pa hassle, wala pa tayong masyadong mga problemang isipin sa mga kagamitan natin, yun ganun guys. So yun lang, bye bye.